Morning po. Medyo iba muna yung topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayon ay bakit at paano tumitigas si Junjun? Ayan. Pero medyo scientific po yung ating paliwanag. Medyo maraming medical terms kasi minsan yung mga scientific medical terms wala pong equivalent sa Tagalog. Pero pipilitin nating ipaliwanag yung meron kayong magigets na po. Alam nyo po yung pagtigas ni Junjun, related po yan syempre sa pag-iisip natin sa utak, yung nervous system, yung sa brain. Kapag si Manoy nadarang, naging mapusok, di po ba? Dun sa brain natin may nanggagaling yung signal from brain hanggang kay Junjun na-stimulate yung parasympathetic nervous system. Ang parasympathetic, imagine niyo po yung boksingero. Yung kasing boksingero kapag ka nakikipaglaban diya, hindi naman tumatayo yung junjun niya, 'di ba? Yung nagbo-boxing. Kasi sympathetic stimulation kasi 'yun. O pagka hinabol ka ng tigre, sympathetic 'yun. Kapag ka parasympathetic, nare-relax po kasi yung blood vessel para mabilis ang blood supply dun kay Junjun. Parasympathetic stimulation dun sa baba. Ayan. Isa pa, meron sa biochemistry yung magre-release ng nitric oxide para ma-activate yung guanylate cyclase para mag-increase yung CGMP para ma-decrease yung calcium para yung smooth muscle mag-relax. Ayan. So alam nyo po yung pagka si Junjun mo ay hinati mong ganun, chinyap mong ganun, yung pinakaloob nun meron yung tatlong chamber. Hindi kagaya sa puso na apat, 'di ba? Dun sa cross section ng putoy-toy, Junjun, tatlo. Corpus cavernosum, dalawang malaki. At saka yung corpus spongiosum kung saan dumadalo yung ihi. Yung dalawang corpus cavernosum, kapag ka tinignan nyo sa mga pictures, parang bone marrow. No? Pero hindi yun bone marrow. Spongy smooth muscle yun. Merong mga network yun. Kapag ka dumaloy ang dugo doon, mag-expand yung spongy smooth muscle, lalaki. Kaya tumitigas si Junjun. So, kapag ka nag-relax yung smooth muscle caused by parasympathetic stimulation, paros nitric oxide, mapupuno yun ng dugo. Ayan, kaya kapag ka matigas si Junjun at pinutol mo yan, tatalsik yung mga dugo. Morbid, no? Ayun po, yun po yung dahilan kung bakit syempre nadarang, napusok, meron naisip si Kuya Manoy, kaya tumigas si Junjun. Dok, bakit naman minsan natutulog lang ako? O kaya kagigising ko lang, wala naman akong inisip. Bakit tumayo si Junjun? Yun ay parasympathetic stimulation pa rin during REM sleep. O kaya kapag tulog na tulog ka kasi siyempre relax na relax po yung katawan mo. No? Kaya nag-increase yung blood flow doon. Kaya yung mga gamot na pampatigas, mga sildenafil, ang ginagawa doon, dinadilate yung daluyan ng dugo para mag-increase yung daloy ng dugo doon. O dok, sige na nga, marami ng dugo doon sa corpus cavernosum. Bakit, di ba dapat babalik yun sa vein, yung dugo, at lalambot na si Junjun? Ang nangyayari kasi doon, kapag lumaki yung corpus cavernosum kasi napuno ng dugo, yung tunica albuginea na nagbabalot doon, maiipit yung vein. Kaya sustained yung pagtayo ng iyong racket. Pag naipit yung vein, hindi makakalabas kagad-kagad
yung dugo pabalik sa iyong katawan, naipit kasi yung vein kaya sustained yung pagtigas ni Junjun. Ayan, sana may natutunan po kayo, medyo ang daming medical terms, 'no? Mamayang gabi or bukas ipapaliwanag naman natin bakit sumasabog ang bulkan ni Junjun. Good morning.